Mga katropa, ibubunyag natin ngayon kung paano ang matinding diskarte para malusutan ni VP Sara yung mga kinakaharap niyang dambuhalang kaso sa impeachment. Bubusisiin natin ang kumpletong legal na blueprint ng mga dambuhalang abogado kung paano nila gigibain ang bawat bintang sa loob ng Senado, lalo na yung nakakalulang bilyon-bilyong pondo na binusisi ng AMLC. Heto na ang diskarte kung paano lalaruin ng ating saligang batas para maiwasan ang pagkakasibak niya sa pwesto. Sa loob ng Senado, hindi uubra ang dramahan at paawa effect, purong batas, teknikalidad at resibo ang labanan. Heto ang mga eksaktong legal na hakbang kung paano sasalagin ng kampo ni VP Sara ang mga nakahanay na sakdal. Umpisahan natin sa pinakamabigat na bintang na culpable violation of the Constitution o ang lantarang paglabag sa saligang batas. Ang ugat nito ay ang sinasabing paglipat at paggamit ng limpak-limpak na confidential funds nang walang direktang basbas o approval ng Kongreso na siyang may hawak ng kapangyarihan sa kaban ng bayan. Paano ito sasalagin ng depensa? Ipaglalaban ng mga abogado na walang lantarang paglabag dahil ginamit nila ang pondong yan sa ilalim ng presumption of regularity. Ibig sabihin, idadahilan nila na dumaan sa tamang proseso ng ehekutibo ang paghingi ng pondo at may basbas ito ng mga kaukulang ahensya. Gagamitin nilang palusot na kung may mali man sa proseso, ito ay issue lamang ng interpretasyon sa batas at hindi isang sinadyang paglapastangan sa konstitusyon. Isunod naman natin ang bintang na graft and corruption. Dito nakakabit yung sinasabing mga nawawalang pondo, questionabling kontrata at mga palpak na transaksyon lalo na noong nakaupo pa sa DepEd at yung mabilisang pag-ubos ng pondo sa OVP. Ang matinding legal na palusot dito, igiit na walang paper trail. Hahanapan ng depensa ang prosekusyon ng direktang resibo o bank transfer na nagpapatunay na pumasok ang pera sa mismong personal na bulsa ng akusado. Kapag walang maipakitang bank account na lumobo dahil sa kaban ng bayan, ipapasa ng mga abogado ang sisi sa mga disbursing officers at accountants. Sasabihin nilang ang command responsibility ay hindi nangangahulugang nagnakaw na ang pinuno kung nagkamali ang mga tauhan sa ibaba. Ibabandera nilang naging biktima lang din ng opisyal ng mga palpak na staff. Dito na papasok yung matinding resibo ng AMLC o Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyon-bilyong pisong na flag sa mga transaksyon. Paano lulusutan ng kampo ni VP Sara tong nakakalulang halaga? Heto ang butas sa batas na gagamitin nila. Ipapaliwanag ng mga abogado na ang flag transaction o suspicious transaction report ay hindi automatikong nangangahulugang pera galing sa nakaw o korupsyon. Ipaglalaban nila na intelligence report lamang ito at hindi selyadong ebidensya sa korte. Hahanapan nila ang prosekusyon ng tinatawag na predicate crime o yung mismong original na krimen kung saan galing ang pera. Sasabihin nilang normal na galawan lang sa operasyon ng gobyerno ang malalaking transaksyon at walang solidong bank transfer na nagdidirekta sa personal na bulsa niya. Gagamitin nilang panangga ang kakulangan ng direktang ebidensya para sabihing walang money laundering na naganap. Dumako tayo sa sakdal na betrayal of public trust. Dito nakapaloob yung issue sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at ang sinasabing hindi pagiging transparent sa taong bayan. Paano lulusutan ang tagong yaman kuno at mga hindi idineklarang ari-arian? Gagamitin nilang kalasag ang doktrina ng good faith at period to correct. Ipaglalaban ng kampo na kung may kulang man sa deklarasyon, hindi ito sadyang kinuha o itinago, kundi isang simpleng clerical error o typographical error lang ng mga nag-asikaso ng papeles. Huhugot sila ng jurisprudence sa Korte Suprema na nagsasabing dapat binibigyan ng pagkakataon ng isang opisyal na itama ang kanyang SALN bago kasuhan. Ipapalabas nilang naging burara lang sa papel ang opisina pero hindi traidor sa bayan. Ang pinakahuli at pinaka-controversial na kaso ay ang other high crimes. Dito pasok yung matinding binitawang pahayag sa live video na kumuha daw ng tao para iligpit at patahimikin ang mga nasa itaas na sinundan pa ng linyang no joke, no joke. Paano nila gigibain ang ebidensyang mismong nanggaling sa sariling bibig? Hahanapin agad ng depensa ang tinatawag na corpus delicti o ang mismong konkretong ebidensya ng krimen. Sasabihin ng mga abogado, nasaan ang taong kinuha, nasaan ang bayad, nasaan ang kontrata. Kung walang maiharap na aktwal na tao o transaksyon, ibabasura ito bilang uncorroborated confession o puro laway lang. Idadagdag pa nila ang depensang psychological duress o matinding stress. Ipapalabas na ang mabigat na salita ay isang hyperbole o pagmamalabis lamang na dulot ng sobrang takot, paranoia at bugso ng emosyon at hindi isang totoong plano ng panliligpit. Ngayon, apektado ba ang mga palusot na ito kung hindi sisipot si VP Sara at puro abogado lang ang haharap? Protektado ang kahit sino na manahimik at hindi idiin ang sarili. Pero tandaan natin na ang impeachment court ay husgado ng taong bayan. Kapag nagtago sa palda ng mga teknikalidad at puro abogado lang ang pinasagot na kesyo clerical error o hyperbole lang ang lahat, pati na yung bilyones sa AMLC, kagaya nga ng nabanggit ko nakaraan ay magiging hearsay o sabi-sabi lang ito sa pandinig ng mga nagmamasid. Hindi pwedeng abogado ang umamin sa emosyon o sa pagkakamali sa SALN ng kanyang kliyente. Tatalab lang ng malupit ang mga depensang ito kung uupo mismo ang vice presidente sa Senado, manunumpa sa
sa harap ng bansa at siya mismo ang magpapaliwanag ng diretso sa mga tao. Kapag pinairal ang taguan, lalong aamuyin ng masa na totoo ang mga akusasyon. Sa dulo ng lahat, ang labanan sa Senado ay laro ng alyansa at paramihan ng kakampi. Hindi kailangan ng depensa na makuha ang lahat ng senador. Kailangan lang nilang mapanatili ang matatag na alyansa ng iilang blocking minority para hindi makuha ng mga oposisyon ang kinakailangang boto para humatol ng guilty. Gamit ang mga matitinding legal na butas na ito, bibigyan ng mga abogado ng napakalakas na dahilan ang mga kaalyadong mambabatas upang bumoto ng akwital nang hindi nagmumukhang halatang namumulitika lang. Dito natin masusubukan ang tatag ng ating mga senador at ang pag-iral ng batas sa ating bansa. Ang impeachment ay hindi lang tungkol sa husay ng mga abogado, kundi tungkol sa pagtitiwala ng taumbayan sa mga nakaupo sa pwesto. Pwedeng baliktarin at paikutin ng teknikalidad ang mga dokumento ng AMLC o ng SALN, pero ang konsensya at paninindigan ng bayan ay hindi kayang bilhin o linlangin ng kahit anong palusot. Ang mga politikong magtatago sa likod ng mga batas para takasan ang pananagutan ay paniguradong hahatulan ng mga botante pagdating ng eleksyon. Ano ang masasabi nyo dito mga bossing? Bibilib ba kayo sa mga depensang ito na administrative lapse lang ang pondo, typographical error lang ang issue sa SALN, intelligence report lang yung bilyones sa AMLC, at nadala lang ng emosyon ang pananakot kaya no joke ang nasabi? Tingin nyo ba ay lalantad si VP para ipagtanggol ang sarili o itatago na lang siya ng mga abogado niya? Ibandera nyo na ang inyong maaanghang na opinyon sa comment section at magpalitan tayo ng kuro-kuro ng may respeto. Maging mapanuri, bantayan ang pera ng bayan at laging buksan ang isipan sa pagtuklas ng katotohanan. God bless po sa ating lahat. Hindi impeachable offense ang grave threats at hindi legal ang mag-withdraw ng malaking pera kung mapapakita na ginamit ito ng ayon sa batas. Ang masama yung nagsisinungaling ka sa publiko sa SONA, mangangkin ka ng achievements, magiba, pinangyayakawan nyo ang gobyerno, ginigipit nyo at pinakukulong ang mga nagsasalita laban sa inyong korupsyon. At kung presidente, senador o congressman at tumangap ka ng mali-malitang pera sa contractors para parte mo sa pondo, yun ang impeachable, illegal at kriminal. Yun ang dapat kinukulong. Pero baligtad ngayon, yung mga nagbubulgar ang pinakukulong at yung mga nagnanakaw ang pinoprotektahan. Imbis na magsisi at iayos, pinagpatuloy niya pa ang inyong ginagawa. Kaya humanda kayo, Ginoong Panggulo, dahil ang parusa ng Diyos ay narito! Nababa kayo ng kapangyarihan, nasing bilis ng pagnanakaw nyo sa kaba ng bayan at ikahihiya kayo ng inyong angkan. Sa mga senador na aming inihalal, nais ko lamang itanong, ano ang saysay ng inyong panunungkulan kung tatalikuran ninyo ang mismong tungkuling inilagay sa inyo ng taong bayan? Ang paglabas sa kalagitnaan ng debate ay hindi tanda ng paninindigan, kundi pagtalikod sa demokrasya. Ang Senado ay tinatago pang maging lugar ng masusi at malayang talakayan. Dito dapat himayin ang katotohanan, ihayag ang magkakaibang panig at bigyang linaw ang bawat issue para sa kapakanan ng mamamayan. Hindi tama ang ganitong asal na parang batang hindi nakakuha ng gusto, kaya aalis na lamang noong kayo ang nasa kapangyarihan at naging mayorya. Hinarap kayo ng oposisyon, hindi sila umalis, sa halip kinontra nila kayo gamit ang katwiran at talino. Sa loob ng kapulungan, iyan ang tamang proseso, makipaglaban sa pamamagitan ng salita at paninindigan at tumanggap sa resulta ng botohan. Kung
sino ang nakakuha ng tiwala ng nakararami. Marami ang nagsasabing ang layunin lamang ninyo ay pahinain at bawasan ng bilang ng mayorya upang makuha ninyo ang kontrol. Kuhanin ito, patunayan ninyo sa pamamagitan ng pananatili at pakikipagtalakayan. Ipaliwanag ninyo ng ayos ang inyong panig at hayaan ninyo ang taong bayan ng humatol kung sino ang tama at sino ang mali. Ang tunay na leader ay hindi tumatakbo sa usapin, kundi ito ay hinaharap at tinatapos ng may dangal at paggalang sa batas at proseso. Ang kailangan natin ay mga tagapagtanggol ng demokrasya, hindi mga tumatalikod dito. Ay kailangan natin ay mga tagapagtanggol ng demokrasya, hindi mga tumatalikod dito. Ang kailangan natin ay mga tagapagtanggol ng demokrasya, hindi mga tumatalikod dito. Ang kailangan natin ay mga tagapagtanggol ng demokrasya, hindi mga tumatalikod dito. Sa gitna ng gulo ng isip, naligaw sa sariling landas. May tinig na marahang bulong, anak, lumapit ka. Ikaw ang daan, katotohanan at buhay. Sa'yo lang ako tunay na malalaya. Hawak mo kamay ko, di na mangangamba. Sa'yo lamang, Jesus, ako sasamba. Sinubukan kong punan ang puso ng mga bagay na naglalaho, pero sa iyong yakap na tagpuan tunay na kapayapaan.